So ito guys yung kinakatakutan ng mga solarista na inverter sa Pilipinas. So ito guys yung update sa ating ginagamit na solar setup. Simula nung na-install nung November 2025 until now, okay naman siya. And masusubukan natin to, ang tibay niya sa bare months, yung madamot ng araw. So ngayon ay mahangin siya. As you can see, maulap, mahangin. And eto, good morning sa inyong lahat mga adik, mga solarista, at sa mga incoming at mga bago dito sa channel Iwan Dilasag. Good morning sa inyong lahat. About sa ginagamit nating DIY U-clamp, okay naman siya mga lodi. Hindi naman siya lumuluwag. And hindi pa siya kinakalawang. Siyempre. Yan o. Grinasahan ko kasi yung kanyang tornilyo. And hindi naman siya lumuluwag. Mas makapal nga siya compare dun sa pre-made. Tapos yung iba yan o. Yun naman yung pre-made. Mas manipis. Yung DIY natin, siyempre mas makapal. Diba? Yung 5 kasi na ganon, yung pre-made, nasa 1,000 mahigit na. Samantalang ito, sobra-sobra na 1,000 mo. Diba? May tornilyo na. Yung pag-welding na lang ang problema. So, padali na mag-welding eh. O, diba? Wala siyang tulo. Kasi nga nakadikit. May silicone in between. Buulan yan. Ito yung tanong nila sa atin, Juan Dilasag, reliable pa ba na gamitin ngayon yung mga microinverter, grid tie inverter, although supported sila ng limiter? Lalong lalo na ngayon kasi na naghigpit na si Meralco sa mga klase ng inverter na gagamitin natin. So para sa akin mga lodi, dahil nga yun yung kanyang term and condition at consumer lang naman tayo, wala tayong magagawa. Kung ayaw mo, paputol mo. Parang ganun. No choice ka talaga kasi nga sila yung provider eh. Either mag off-grid ka na lang. So para sa akin, ang maganda ngayon ay yung mga inverter na pang off-grid. Diba? Eh maigpit na sila eh. May mga napapanood pa akong post na basta yung ko-connect daw sa kanila. Eh di mas lalo na yung sesend ng kuryente sa kanila. So pag ikaw ay connected sa kanila, tapos lalong lalo na yung mga supported na mga ganyan na magbebenta ng kuryente, tapos hindi ka naka-net metering, eh yun ang problema. So para sa akin, mas maganda na talaga at di ko na rin nire-recommend. Dati nire-recommend ko dahil nga sa sobrang mahal ng battery. So ngayon hindi na. Diba? Ang mahal kaya ng battery ngayon. So ngayon, yung mga hindi kayang bumili ng battery na kagaya ko, ang ang pwedeng gawin na lang siguro, either kung kaya mong mag DIY or mag-stay ka na lang sa kanila, or ikahirapan mo talaga na bumili ng battery. Kasi napakahirap na mag-apply ng net meter. Ang dami niyang requirements. Sayang na sayang talaga mga lodi kasi nga yan yung pinakamurang solar setup. Kasi nga hindi mo kailangang lagyan ng battery. And sa halagang 20,000 pesos, napakagandang klaseng grid tie inverter na yan. And pero mo ng ganitong klaseng solar panel, yung 500 watts or 600 watts, okay na yan. Malaki na matitipid mo during daytime. Tapos sa gabi, di syempre wala naman siyang battery. Syempre sa grid ka pa rin kukuha ng kuryente. Kahit paano kumikita pa rin si Meralco sakasakali. Yun nga lang kasi ang disadvantage niyan ay ngayon dahil sa naghigpit na si Meralco, kailangan mo na ng permit. Maraming klaseng mga requirements. And ang disadvantage lang nito kung sakali, lalo na ngayon, di ba? Manipis ang supply ng kuryente. So nagkakaroon ng mga rotational brownout. Ayan, kung sakali
brown out sa inyo, wala ding kuryente yan. Yun ang kagandahan kasi nga, mapo-force kumbaga. Dalawa na yung reason na malamang dahilan para mag-off-grid kayo. Or mag-set up kayo ng mga inverter na setup na supported ng battery. And off-grid na. Para sa akin, mas maganda na yung off-grid. Kung sakasakali, can afford naman kayo ng requirements para sa net metering or grid tie. Ayan, gusto nyo magbenta talaga, babaratin lang naman ni Meralco yan, tapos ibebenta niya sa regular na price. Bagay, kahit paano libre naman yung araw. Swerte namin mga lodi, kasi nga umuulan dito sa amin. Sa umaga, maaraw, tapos sa hapon, basta pagpasok ng alas 3, umuulan na yan, tapos sa gabi, minsan. So para sa mga gusto mag net meter, mag-apply, ito yung mga requirements. Updated siya this 2026. Siguro ramdam na ni Meralco, dami na nagsosolar. So para sa mga gusto mag-apply, ito yung mga requirements. Mandatory application requirements sa mga grid tie. Okay, dito application form, certificate of final electrical inspection, amended net metering agreement, certificate of compliance, sign and seal electrical plan. Okay, proof of identity, ownership, latest electrical bill, technical documents, authorization letter, dami, 5 stage process pa, application, evaluation, inspection, proceed by LGU. Tapos yung isa, meron pa dito, sa LGU dito, certificate of final electrical inspection, LGU din. Then, testing and commissioning, finalization. Key technical requirements ay capacity limitation ay 100 kilowatts. Good credit standing. Siguro hindi ka nagnakaw ng kuryente, wala kang utang, ano pa. Wala kang history siguro lang kung ano-ano na violation sa kuryente kay Meralco. Authorization, authorized installer. Kung hindi authorized yung nag-install sa inyo, malabo na yon kung sakali. So eto, mga requirements na to ay siguro sa mga can afford lang naman. Okay, biro mo, ang lit-lit lang ng setup mo, tapos i-apply mo ng net metering. Mas malaki pa siguro yung gastos mo sa net metering kaysa yung setup mo. So para sa akin, wag na, hayaan nyo na, wag na kayong magbenta. Alright, baka babaratin lang naman yung presyo nyan. Ang dami. Kung paano yun kung bagsak ka sa dalawa? Dalawa, tatlo, isa. Paulit-ulit ka na, babalik-balik ka, maghihintay ka ng tagal-tagal. Kasi yun yung magpapatagal dyan So mas maganda na lang, tayo, mag-off-grid na lang tayo. O sino kayo nawalan, di ba? So kahit pa paano kung naka grid tie ka, naka microinverter ka na supported ng limiter, kahit pa paano, yung night time na gagamitin mo, galing pa rin sa grid, di ba? Bumibili ka pa rin ng kuryente sa kanila. So ngayon, dahil nga syempre, ayaw mo naman yung kanilang sakit ng ulo, or ayaw mo yung patay sindig kuryente, mababang kuryente, mapupwersa ka ngayon na mag-off-grid ka na lang. Ngayon, sinong nawalan? Mag-off-grid na lang kayo mga lodi, mga addict. Di ba? Sakripisyo na lang. Kaysa naman nagsasacrifice kayo ng buwan-buwan, nagbabayad kayo ng sandamakmak na tax. Di ba? Biro mo, naka-aircon pa yung 4-piece, binabayaran yung kuryente niya. Insulto yun. Di ba? So para sa akin, mas maganda na lang talaga mag-off-grid ka. Kailan mo sisimulan? Now na. Di ba? Hanap ka na ng ano mo dyan. Kasi nga pag off-grid, kahit ikaw lang mag-install, may kaibigan ka, hindi kailangan ng masyadong maselan, kumbaga, basta alam mo. Ayan, hindi nila pwedeng pakialaman yan. Yung mga ganun-ganun, yung mga pang net metering lang, yung maraming etcha, boretcha at marte. So pagdating dito, mas maganda kasi na matutunan mo yan, di ba? Matutunan mo paunti-unti. Wag kang matakot na magkamali kasi nga doon ka matututo. Kaysa naman yung hindi ka natuto na meron. Pag nagka-problema, wala kang alam. Saan ka asa sa mga installer, di ba? O baka may matsambahan kayong installer, di ba?
Kaya nga, yun ang problema ng mga computer shop noon, kaya nagkakawalaan mga ano nila. Nawawakwak yung kanilang mga computer, 'di ba? So mas maganda talaga mag off-grid na kayo. For me, mas maganda mag-convert na kayo into one. Marami kasi mga natin, mga kaibigan natin, mga solarista, naka on-grid sila, naka-grid time. So ngayon, mas maganda talaga unti-unti na kayong mag off-grid. 'Di ba? So maraming salamat sa inyong panonood sa walang kwentang video natin. See you next time. Bye-bye.